Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Paano yan mga DDS? Hindi umobra yung inyong mga paninira. Bakit niya Mr. Maravillas? Nasa middle income class na ang Pilipinas. Tulad ng pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na before mga kababayan magtapos ang kanyang termino 2026 pa lang nga mga kababayan. Ang sabi ng World Bank, ang Pilipinas ay umabot na sa upper middle income class threshold. BBM. BBM. Siguradong masama na naman yung loob ng mga DDS kasi yung kanilang paninira. Hindi umobra mga kababayan. Ayan po ang resibo. World Bank, Philippine hits upper middle income threshold. O di ba, mga kababayan? Kasi pinupull down ng mga DDS ang ating bansa para sirain ang reputasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nila na gumanda ang ating ekonomiya, ayaw nilang gumanda ang Pilipinas. Kasi yung kanila mga kababayan na tawag dito, narrative na bangag, masisira. O di ba? Mga kababayan, World Bank mismo ang nagsabi. Ito mismo yung pangarap ng ating Pangulong Bongbong na gumanda ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino, ng ating bansa. Yung dating tinatawag na sick man of Asia, bumalik siya mga kababayan sa rising tiger. O di ba? Mga kababayan, nakakatuwa. Pero siyempre, yung ating mga ikinakasama naman ang loob ng mga DDS mga kababayan kasi napapahiya sila. So, i-share ko sa inyo ito na napakagandang balita. The Philippines Gross National Income or GNI per capita has reached the threshold of upper middle income countries. Sabi po ng World Bank nung Friday pa. Hindi masyado pinag-usapan. Wala sa mga pinakang malalaking mga national dailies. Ang nag-carry ng balita yung Manila Standard mga kababayan. Itong mga uri ng balitang ito yung dapat na naka-banner story. Headlines dapat ito sa mga national dailies mga kababayan, pati yung mga national television. Kaya lang sabi ko nga po sa inyo, ang orientation namin sa mainstream media, medyo sablay. Kasi pag ganitong mga balita, hindi binibigyan ng halaga. Nakabaon siya doon sa sa inside page. Kahit dito sa Manila Standard. Hindi siya front page. Nasa business and economy and trade section. Imbes na ilagay mga kababayan sa mismong front page. Second page or inside story lang po mga kababayan. Kasi yung orientation ng mainstream media, bad news is good news. Ang gusto nila na naka-headline yung mga controversy sa corruption. Maling mindset, mga kababayan. Maling mindset ng mainstream media. So imbis makatulong, nakasama sa imahe. Kasi mga controversy ang gusto nila. Yung mga away ng mga politiko. Tulad ng mga pronouncement ni Sara Duterte na walang kakwenta-kwenta. Yan nakalagay sa headlines. Mga banner story. Kasi mga controversy. Pero pag tiningnan ninyo, wala man pakinabang yung ating mga mamamayang Pilipino. Puro patutsada, puro paninira. Yung magandang balita tulad nito, mga kababayan, inspiring stories. Achievement ng ating bansa, ng ating gobyerno, naka-inside story.
Eh, nang makita ko, sabi ko, napakagandang balita ito mga kababayan para sa ating mga mamamayang Filipino na finally mga kababayan, inabot natin yung ating pangarap. Di ba? Nasabi ng ating Pangulo, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Natupad na mga kababayan, palaki ng palaki yung ating economy despite sa mga krisis na tumatama sa atin na hindi man natin ginusto, wala sa ating kontrol tulad ng giyera mga kababayan in the Middle East. So ang pakiusap natin, lalo sa mga Marcos supporters, i-share ninyo itong i-share po. Ikalat ninyo para ma-neutralize natin, ma-balance natin ang mga kumakalat na mga balita. Hindi lagi yung mga masasama. Hindi lagi yung mga negative stories. Itong napakagandang balita, positive story, dapat natin itong ikalat para makapag-inspire sa ating mga mamamayang Filipino. Lalo silang magsumikap. So sabi dito mga kababayan, it made a statement with the approval by its board of executive directors of 800 million US dollars in financing to help the Philippines strengthen fiscal resilience and improve workforce skills for more productive jobs. The bank said the country achieved the threshold on the back of the exclusive GDP growth since 2010, has enabled the economy to double in size every 13.5 years. Yet the country today faces domestic and external shocks that underscore the value of ongoing fiscal and structural reforms to reach higher, more job-rich growth and to reduce vulnerability to shocks. So sabi dito sa balita, the Philippines Growth and Jobs Development Policy Loan focuses on strengthening fiscal management through revenue reforms, enhancing private investment, opportunities by lowering business costs, and building labor force capabilities through education and innovation, sabi po ng bangko ng World Bank. Kaya huwag kayo pong naniniwala sa mga pinapakalat na mga fake news po ng mga DDS influencers na yung ating economy ay pabagsak. Hindi po. Maayos ang ating economy despite the challenges na kinakaharap po natin na wala sa ating control mga kababayan. Na-achieve pa rin natin ang pagiging upper middle income na threshold mga kababayan. Kaya sabi ng World Bank, yung World Bank Division Director for the Philippines, Malaysia, and Brunei na si Seyfer Mostafaglu. The lender niya is proud to support the country's priorities in turning strong growth and better paying jobs. Sabi ng World Bank that by strengthening fiscal foundations niya and improving the business climate, the effort will unlock private investments and equip people with the skills needed to thrive. He said the result would be quality investments and higher productivity, especially for young people and women. Diba, mga kababayan, nakakatuwa itong mga developments ng balita dahil lalo tayong isosupport ng World Bank mga kababayan para lalo pang umunlad yung ating economy at makatulong sa pagbigay ng mga quality jobs sa ating mga mamamayang Filipino. Kasi taon-taon mga kababayan, thousands of Filipinos ang gumagraduate po. So importante na makapag-create tayo ng mga quality jobs. Kasi yung mga graduates natin, hindi man na pwede na i-absorb lahat ng mga agencies ng gobyerno. Diba? Yung mga agencies ng gobyerno, puno na. At yung mga bakante niyan, kung may mga nangamatay na or nag-retire. O diba?
Unless may mga expansion, mga kababayan, ng mga projects na absorb ng ating gobyerno. Pero most of the time, job order, di ba? Pero kung agresibo yung nasa business sector, yung nasa private sector mga kababayan, maganda yung mga investments. So marami sa ating mga graduates ang magkakaroon ng opportunity na magkatrabaho dito na lang sa ating bansa. Yun ang gusto ng ating Pangulo, na sana niya dumating yung panahon na kung alimbawa mag-abroad ang ating mga kababayan, choice na lang nila, hindi yung napipilitan sila na mag-abroad. Tulad ngayon, apektado ng gira yung mga nasa Middle East, di ba? So sabi dito mga kababayan, the $800 million operation is a development policy loan providing budget support for institutional reforms. Fiscal management measures will focus on domestic resource mobilization and public spending efficiency to safeguard space for infrastructure and human capital. The program also aims to streamline regulations and reduce compliance costs for firms while advancing policies that encourage foreign direct investments in key sectors. World Bank senior economist Jafar Al-Rikabi said these reforms aim to crowd in private investment and drive the Philippine economy toward more sophisticated, higher value activities. Yan ang purpose niyan. So itong reform program is being implemented by several agencies including the Department of Education, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, the Securities and Exchange Commission, at saka ng Technical Education and Skills Development Authority. The development policy loan complements other World Bank investments in connectivity, agriculture modernization, and digital infrastructure. It also aligns with International Finance Corporation and Multilateral Investment Guarantee Agency engagement to mobilize private capital. So nakita ninyo, laking tiwala sa atin na ngayon ng World Bank. Pina-loan tayo ng $800 million US dollars. Alam po ninyo, pag ikaw ay pinapautang ng bangko, ang ibig sabihin yan, may tiwala sa'yo yung bangko. Kahit sa pribado po, ang ibig sabihin yan, capable ka na makapagbayad kasi aggressive ka sa pag-create ng economic activity. Tama? Kaya tingnan ninyo, ang bangko po nagpapautang sa may capability na magbayad. Hindi ka mapapautangin ng bangko pag wala kang capability. Negosyo nila yan. Try ninyo mag-loan sa bangko kung walang capability ka na magbayad. Disapprove. Ganon. Kahit yung mga credit cards, hindi ka man ofera ng credit card. Simpleng empleyado ka, titingnan yan kung i-BBI ka, background investigation ka. At yung credit card mo, mga kababayan, credit limit mo, depende doon sa income na tinatanggap mo buwan-buwan. Kaya yung mga negosyante, ang credit card nila, by the millions. Di ba? Tiwala yung bangko na magkakabayad kasi may negosyo kang maayos. Ganon lang yon. Sa simpleng empleyado, mataas ng 500,000. Hirap. Ang karamihan po nasa 200 lang. Magano ang credit limit mo? 200 niya. Ibig sabihin, may na yung kita mo. Pero pag ang bangko, pinag-aagawan ka na, kahit ayaw mo mag-loan, gusto kang ino-offeran ka ng loan, kinakausap ka, pag pumunta ka sa bangko, hanggang taingaan ngiti ng manager. Magandang trato sa'yo. Kasi namomonitor nila yung resources, yung pera na dumadaloy sa bank account mo.
pautangin na niya natin itong pautangin kasi maganda ito, magaling magbayad. May capable siya na makapagbayad. Pautangin lang natin. Iyon ang negosyo ng bangko eh. Ganon din ang World Bank. Bangko siya, di ba? World Bank. Pinapautang niya yung mga gobyerno. Pag ang gobyerno maayos, ang fiscal management, agresibo, tulad na ngayon, mga kababayan, may assessment sila niyan. Mabilis pa yan sa alas 4 na mag-approve ng loan. Pero kung ang economy ng isang bansa ay mahina, ay pahirapan. Bankrupt niya kayo. Wala kayong capability man na makabayad. So sila yung nagre-rate, mga kababayan. Kaya ito, sabi ng World Bank, na-hit na niya ninyo ang upper middle income threshold. Kaya approve agad. Approve agad, 800 billion US dollars na loan. Approve. O diba? Mga kababayan, mabuhay ang bagong Pilipinas. So ito mismo mga kababayan yung economic goal ng Marcos administration. Sabi ng ating Pangulo during the campaign, gusto nating ma-achieve ang pagiging upper middle income country by 2025 niya. Medyo nagmintis tayo ng ilang buwan, o ngayon, March pa man lang po. Di ba? Nilabas March, na-achieve na natin ang pagiging upper middle income economy. Parte siya sa sinabi ng ating Pangulo na medium term economic plan, mga kababayan. Para po masabi ka o maklasify ka bilang upper middle income, kailangan ng isang bansa, mga kababayan, must exceed roughly 4,496 US dollars GNI or gross national income per person. Ganon, mga kababayan, ang sukatan. Ngayon, bakit po napaka-importante ito, mga kababayan? Itong milestone na to. Pag nalampasan mo yung threshold, naabot mo, na-hit mo yung threshold, ito po ay nangangahulugan ng mas malakas na economic capacity and pagpapakita ng sustained growth ng ating economy. Di ba? Placing now the Philippines among more developed emerging economies. Yan ang ibig sabihin yan. Di ba napakatagal na tayo sa classification na developing economy? Developing pa lang. Ngayon na inabot natin yung threshold, dinampasan natin, nandun na tayo sa more developed at baka maabot na natin yung highly developed, developing economies. So, hindi na tayo isang mahirap na bansa. Ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Kaya dapat mabago na yung ating mindset. Hindi na mindset ng pobre na bansa, kundi mindset ng isang highly developed economy. Tulad ng Japan, Canada, Australia, Switzerland, di ba? Germany, yung Amerika, dapat ganun ang ating ganun ang ating vision, yung ating pangarap sa buhay. Hindi tayo makontento na palagi na lang pobreng bansa. Di ba pwede tayo maging mayaman din na bansa? Sa totoo lang, mayaman tayo sa mga resources. At magagaling yung ating mga workforce, yung ating mga mamamayan. I-exclude natin yung mga DDS. Kasi puro negatibo ang pag-iisip. Pero pag umasenso yung ating bansa tulad ngayon, nasa upper middle income class na tayo.
kasama sila sa magkikinabang po sa na-achieve ng ating administrasyon ngayon. Di ba po? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.